ibabaw na po tayo ng Tacloban City at sama pa rin ang panahon. Kaya lang nakakaiyak yung mga makikita mo sa baba. Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Para kang nasa isang masamang panaginip na hindi mo malaman kung meron pa bang buo sa syudad na ito. Taong 2013, nung hagupitin ng Super Typhoon Yolanda ang Tacloban, ito po ang pinakamalakas na bagyo na pumasok at tumama sa ating bansa. Pagdating po namin ng Tacloban, tandang-tanda ko pa yung matinding pinsala na bumungad sa amin, sira-sirang mga gusali at mga bahay, mga taong naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay, libo-libong buhay ang nawala. Mahigit isang dekada na ang lumipas, ngunit nananatiling paalala ang Super Typhoon Yolanda ng mahahalagang mga aral, ang kahalagahan ng kahandaan, mabilis na pagtugon sa sakuna, at higit sa lahat, respeto sa kapangyarihan ng kalikasan. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Nakakapangilabot ang puwersa. Yung direksyon ng hangin dito talagang paikot-ikot. Tila ito na yung mismong mata ng bagyo na nararanasan dito sa lugar na ito. Halos mag-zero visibility na nga dahil sa lakas ng hangin at ng ulan. At hindi naman nakikita ngayon di kalayuan ng yung dagat at napakataas nga ng alon. Nagdasal kami, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Aerial inspection. Ano-anong bayan po tsaka cities yung dadaanan natin? We go to Ormoc, Albuera. Kasalukuyan tayong nasa ibabaw ng Ormoc City. At katulad ng maraming mga bayan at lugar dito sa Leyte, nakaharap ito sa dagat. Kaya medyo matindi rin dito ang tama ng super bagyo. Maraming mga bahay ang nasira at yung mga puno talagang nagsipagtumbahan. Nasa ibabaw naman kami ngayon ng bayan ng Dulag, kung saan isa ito sa mga lugar na pinaglandfallan ni Super Typhoon Yolanda. Nasa ibabaw na tayo ng bayan ng Tolosa. Ganon din, no? Kasi nakaharap din ito sa dagat. Parang walang na-spare na bahay. Halos lahat sira. Iilan lang yung left standing. Ito na yung bayan ng Palo. Malapit na tayo sa Tacloban. Masama lang ng weather pero kitang-kita ng sama ng tama ng bagyo dito.
nasa ibabaw na po tayo ng Tacloban City at sama pa rin ang panahon. Kaya lang nakakaiyak yung mga makikita mo sa baba habang sinasagawa namin itong aerial inspection. Hindi may paliwanag itong devastation na tinamo ng syudad na ito. Grabe, yung tubig dagat makikita mo pa rin sa mga komunidad, sa loob mismo ng syudad. Ang dami-daming mga sirang bahay. Hindi mo masabi paano pa kaya mabubuo muli itong syudad na to dahil sa tindi ng pinsala, lalo na itong mga lugar na malapit sa dagat. Ito na lang ang natitira sa airport ng Tacloban. Sira-sira yung terminal building kasi sa pagkakakwento, pumasok dito yung tubig mismo galing sa dagat, yung storm surge. Kasi ayan lang yung dagat eh. Kaya ito nangyari. Kumusta ho kayo? Mahirap makarecover. Mahirap. Tagal pa siguro ito. Wala kaming Grabe na. bahay namin. Wala na. Oo. Kulang sa pagkain, ma'am. Kumusta ho kayo? Okay lang po. Pero kailangan namin pagkain po. Ano nangyari sa paa Pwede niyo? po ba ako manawagan? Sige ho. Ano gusto niyo? Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. Huwag ka na bumalik dito. Si mama patay na. Ito yung mga kasama namin na inabutan ng bagyo rito. Kumusta kayo? Okay? Basta ligtas. Basta ligtas. Opo, wala naman po na-injured. Oo. All accounted for. Ano nangyari dito sa service nyo? Tinamaan po ng puno. Tumiretso doon. Buti walang tinamaan sa inyo. Kasi pinag-harang-harang po namin gano'n. Paglabas niyo po ng airport dyan, ma'am, wala na pong dyan, law and order, magulo na po dyan. Umaandar? Opo, maana. Pwedeng paikot lang mabilis? Dito po yan! Dito po yan! Sige, hanggang dito. Oh, kumusta ho kayo? Asawa ng Diyos, okay lang, pero ang mga tao, sinagip ko dito, lahat tao dito. Sa inyo ho itong boarding house na to. Mabuti kayo na lang ho natitira ditong nakatayo na maayos eh. Yan nga, salamat sa Diyos. Ilan ho ang naisalban yung tao dito, Tang? Ang mga 100, mahigit. Talaga ho? Oo. Yung dagat, bigla ng asawa ko nga doon sa kwarto, naglilinis pa. Nung umano na sa pintuan yung tubig, dumaan na. Sabi ko, sige, lumabas ka. Kalalabas lang niya sa kwarto. Hanggang dito na ang tubig. Sa liig. Kaya, ano ito mga nakatira sa inyo ngayon, mga kapitbahay niyo? dito. Yung mga wasakom. Oo. Gusto ko lang pong sabihin ipaalam sa pamilya ko na buhay po kaming lahat ng mga anak ko tsaka asawa ko kasi wala po kaming means of communication na malaman nila na buhay po kami. Buhay lahat yung mga pamilya nyo para makita nila. Buhay lahat. Ayan, ipakita namin yung mukha ninyo para makita ng mga kamag-anak nyo na okay kayo. Okay. Buhay lang kami lahat, yun lang. Kahit nawala lahat. Alika. Lahat. Please, buhay kaming lahat. Nang, kumusta kayo? Ito na ho ang bahay nyo ngayon? Wala po yung bahay namin kasi... Ano nangyari ho sa bahay nyo? Andoon po sa looban eh. Wala na? Wala na po. So ito na lang po ang bahay nyo ngayon. Pwede pong pasilip. Ano yung mga naisalba nyo? Wala pong damit. Ito mga ano lang to, mga relief good. At yung santo ninyo nyo na isalba nyo? Ito po yung isa Bali yung Wala na po. Diyan na rin po kayo natutulog? Dito na rin po yung natutulog. Ma'am, yung kailangan po namin gamot saka tubig. Hindi po kami nakakainom ng tubig. Sa school doon, may mga patay doon. Marami na nasa first floor. Yun po ang request kay Jeneline Montalban sa England. Jeneline Montalban, Carter Woodrow. Okay kami lahat, buong pamilya, safe.
Yung dalawang anak ko po, nakuha ko na po para bangkay na po. Yung panganay ko, yung pinapanalangin ko lang na sana na nakasurvive siya. Ilan ba ang anak mo lahat? Bali, 4 to yun. Yung 3 babae, ayun ang Yung isa na missing. Yung isa missing, yung 2 patay na. Yung isa? Yung lalaki po, nandito po ngayon. Buhay naman po. Pati Yung si misis mo? Buhay naman po. Nandun po ako kasi ako po yung ng airport, ako po yung chief nung sa security. Mga sugat dito sa tuhod, malalim po yan sa paa. Hindi ko na po inininday kasi inaano ko po sana na ang nais ko lang po sana maiparating doon sa mga kapatid na misis ko sa Manila, sa Novaliches, kung saan man yun sa Parañaque. Wala ako nagawa. Yung 3 anak ko, hindi ko na survive. Nakatulong pa ako na dalawang gwardiya po ng agency na naisalba ko po sa kasawang palad yung Okay, kinakaya ko ma'am, kaya Ma'am Jessica, kaya naman lang. Yung Huwag mo sisihin yung sarili mo kasi hindi ko lang linalabas ko lang yung nararamdaman ko. Inaalala ko yung 2 anak ko po. Nagkakasakit na. Plano ko po ngayon, pupunta kami ng Manila, magpapaabang lang sana ako dun sa airport. May signal naman po yata sa Manila ng mga cellphone. Te-text na lang po ako, basta sana mayroong mabang sa amin dun sa airport Manamayti. Abangan nyo kami doon. Huwag po kami mag-alala, okay lang po kami lahat dito. Nila ante, mga pinsan ko rito, mga kamag-anakan po namin. Diyan po sa may taga Punta Santa Ana po. Okay naman po kami lahat. Taga Punta Santa Ana po. Survivor ako ma'am sa 2 hours ako napalutang-lutang sa 2 hours kayo nagpalutang-lutang? Yes ma'am. Nasangit ako sa isang two-story building. Kaya nakasurvive ako. Yung pamilya nyo, kumusta po? Naka-evacuate sila ma'am. Sa anak ko sa Manila na huwag sa mag-alala. Kayo po? Nananawagan akong mga anak at ama nila si Buya Papa namatay ang abdungani. Ano pangalan ho? Purisima Tanyula. Yun ho yung namatay? Honorio Tanyula Jr. Nananawagan ako, mga anak, Manila, Cebu. Sige po, nanawagan kami kay Arlan Alminye sa Cadiz City. Kasi 6 na kasama namin ang namatay dito eh. Nalunod? Oo, nalunod. Sinong gusto mong tawagan ng tulong? Arlan Alminye, Cadiz City. Negros Occidental. Pag napanood, harinawa, malaman nila Agustin Mata. Okay, ikaw may panawagan? Yes, hello ma'am. Noy, pwede ka man kumaditakloban na di kami Bangko Sentral kan mama. Noy, patay na yung yung tatas your stomp. Pwede ka man kumadinoy sumakay libre man la. Sige po, kayo ha. Pinapanawagan ko sa Negros na yung kapatid ko na si Arlan Alminye, ng kapatid namin dito na si Ninya namatay, pati ng asawa ko na si Jen. 6 na kasama namin lahat namatay. Ako, nanawagan ako sa taga Manila, Cebu na safe kami, kompleto kami. Buhay lahat? Buhay lahat. Tapos kailangan namin ng pagkain, tubig para makasiblang kami dito. Pero kailangan na namin dito. Wala na talagang Tacloban. As in, ghost town na talaga, city, dead city na. Ma'am, buhay naman lahat. Mananawagan na kami kung hinot maarumbulig ba kanoy-noy, kung tulong, kung tubig, pagkaon, kay waray na ngan shelter namon nga di nga makukuhanan, relocation ba ka inauran. Okay, salamat. Nanawagan po ako ma'am. Mga kapatid ko doon sa Manila, Malabon, Kuya Suseng. Ahirap na. Kung mga oras kayo, pumunta kayo dito. Kumusta po pamilya nyo? Yung 2 apo ko at saka yung anak ko na tumago doon sa airport. Buhay po na? Wala, missing. Si Ara Joy Sudario. Hindi, Ara Joy Sudario Aquino. Ate Jen, tulong po. Kuya Suseng, Romeo Sudario. Panawagan ako sa mga kamag-anak ko dun sa Maynila na parating ko lang sa kanila na buhayo kaming lahat dito sa Tacloban. Sige, buhay. Okay, salamat. Kay Jose Crisanto Villadolid po, okay naman po kami dito ng 4. Wala ko takot mga anak dito Manila nga, buhay kami rin ng balay. Lahat. Ma'am, nananawagan po kami sa OTS, DOTC po.
Kailangan po namin ng tulong nyo kasi wash out po lahat kami. Lahat po ng mga taga-OTS dito na nagtatrabaho sa airport, wala na talagang makain ha. Sige po, buhay po kami. Inuubo. Saan kayo pupunta? Merong gamot dyan? Itong mga bata? Ito ako mga anak ito. Tumatay na, nagsusuka. Buti na ligtas kayo lahat, okay ba? Sige, asawa niya. Wala akong asawa mo. Nawawala yung asawa mo. Ilan ang anak mo? Upat ang ako. Upat ang iyong anak. Ito bunso. Bunso na lang. Ilang buwan to? Wala pang bulan. Wala pa bulan. Parang itong airport ngayon ang isa sa mga nagsisilbing command post, no? Yung mga taong wala nang malapitan para mahinga ng tulong, dito lahat nagpupunta kasi somehow alam nila dito dumadating yung relief goods eh. Dito sila nakakakuha ng tubig, konting pagkain, gamot, may makakausap. Yung mga gustong umalis dito sa Tacloban, alam nila may mga dumadating na military planes na pwede silang makisakay. Kasi talagang wala ho silang nakikitang immediate relief dito sa kalagayan po nila ngayon. Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Para kang nasa isang masamang panaginip na hindi mo malaman kung meron pa bang buo sa syudad na ito. Lahat warak at parang buong syudad yata ganito ang itsura. Wala halos nakatayong buong bahay. Ang daming mga patay kahit sa kalsada. Yung mga tao kahit saan ka pumunta, iisa lang ang hinihiling, tulong. Kasi walang tubig, wala silang makain, ganito pa yung panahon, wala silang form of communication. Ganun na po kadesperado ngayon ang sitwasyon dito sa Tacloban. Kailangan po na mga kababayan natin dito ng tulong at agaran na maihatid sana ito sa kanila.